ito ang realidad, no? Yung fraud auditor, yung kanyang result ng kanyang pinaghirapan na investigasyon ay kayang ma-impluwensyahan o even ma-embargo yung paglalabas ng impormasyon na nakatataas sa kanya. Mga kapatid, tayo po'y kukonsulta ho lamang dito po sa sinasabi daw po ng COA chairman na kanyang ipinag-uutos na ang tinatawag na audit, fraud audit sa mga proyekto daw po na may kaugnayan sa flood control, flood management dyan sa Bulacan. Sa lahat ng probinsya, doon lamang siyang tumutok sa kanyang order daw ha. Ano ba ibig sabihin ng fraud audit ng COA? Magandang umaga po kay dating COA Commissioner, Professor Heidi Mendoza. Good morning po, ma'am. Good morning. Good morning, Ted and DJ Chacha. Magandang umaga. Hindi na po, ma'am. Opo, sige. Okay, Heidi, if I may call you, ma'am. Heidi, ano ba ibig sabihin kapag ang sinasabi order fraud audit? Yan, ano ba ibig sabihin ng pag fraud audit? Ay, okay. Good morning din sa iyong tagapakinig, ano? Ang fraud audit, kumbaga, tagalogin ko nilang hinahanap natin sa audit yung mga tinatawag nating fraudulent act o yung mga parang pandadaya, Pwede ring financial statement fraud o kaya yung tinatawag nating asset misappropriation. So, ibig sabihin ito, sa audit, objective mo malinaw. Di ba, napag-usapan dati natin iba't ibang audit. Ito, ang objective mo ay malinaw. Nakatutok ka lang doon sa pwedeng mga act of fraud, parang o fraudulent act, yung mga tipong pandaraya, pagkilos na pandaraya. So, hahanapin natin dito yung tinatawag nating mga red flags. Ayan. So, yun yung ating fraud audit. Okay. So, naghahalangan ako to. Heidi, ma'am, ano ba ang regular audit ng COA? Talaga bang kapag sinabing fraud audit, meron ng mga sinasabing nauna ng red flag para ang maging order ng chairman mismo ng COA, fraud audit na please? Ay, oo, tama ka, fraud. Tama ka, fraud. Actually, ano to? Kaya nga mas maganda yung fraud audit dahil nakatutok ka na talaga. Ang regular na audit ng COA, ang tawag natin ay financial and compliance. Kung saan nagkakaroon ng audit opinion. So, dun sa financial and compliance, titignan ng financial statement. Ngayon, mayroon kasing ibang specialty ang nagko-conduct ng fraud audit. Mm-hmm. Resident auditor, pag nakita niya yung financial statement, mukhang may fraud ito Ibabatin niya ngayon dun sa division, Fraud Audit Investigation Division. Mm-hmm. Dahil meron itong kakaibang expertise at yung tinatawag na natin yung mindset ng isang fraud auditor. Mahirap mangyari yan. Yung parang magaling kang umamoy. Mukhang may fraud dito. Oo, dahil sa iyong karanasan at sa iyong training. Oo, totoo yun. Kaya very specific ang objective nito. Oo. Okay, pero ang tanong ko rin yun nga, bakit Bulacan lang? Opo. Pero Heidi, ma'am, di ho ba sa regular audit na ginagawa ng COA, hindi ba dapat doon pa lamang yung auditor maghahayag na ng kanyang mga hinala para hindi na maghintay pa ng utos ng chairman at sila na mismo ang magkusa na magkaroon ng fraud audit from the regular audit po? Totoo ka. Tama ka. Ginagawa nga yan ng auditor. Kaya nga pag halimbawa, regular na audit mo, yung financial and compliance na nakita mo na, parang merong o kaya minsan, ako nung auditor ako, ikikwento ko lang aking karanasan. Pag nakita kong medyo malaki yung amount, at saka yan nga merong mga, ang tawag ko dyan, mga bingo. Yung mga project na malaki ang amount at alam mo nang madaling pagkapirahan. Di ba na minsan ay narinig ko na ikaw mag-discuss kung bakit hinahabol yung mga fraud audit na yan. Yeah, kung yung mga flood control na yan at saka yung mga dredging, di ba? So sa akin, iano ko na siya agad as red flag. Pero Ted, hindi pwede na yung resident auditor ang magsagawa nito dahil nga meron tayong tinatawag natin yung level of expertise. May standards kasi ang mga audit, di ba? So yung level of expertise, nakatutok yan doon sa Fraud Audit Investigation Division. At sa bawat region, may fraud audit, investigation division. Ay, ang lang, at siguro makikita mo yung nito,
napakadami ng fraud, ng request for fraud audit. At yun ang usually hindi nako-cope up. Pero this time, dahil napakalaking issue ito, kung tayo ay consistent sa ating tinatawag na risk-based approach sa audit, dapat katulad ng sinabi mo, yung risk na merong fraud ay dapat ito ay nagsisimula pa lang doon sa regular na audit ng mga taga-COA. Yung nai-spot mo na kaagad, mukhang may risk ng fraud dito. Ang problema, masyadong madami para ma-handle ng Fraud Audit Investigation Division. O nga po, kasi nga sa dami ho ng mga proyekto nito at taon-taon po ang alokasyon sa bawat proyekto. Heidi, yung sinasabi mo na special fraud audit team ng COA, talagang sila ay may expertise sa usapin ng engineering, yung bang sinasabi na mga ambaon daw ho nung mga pilates para doon sa flood control ay may kakayahan sila para suriin yung kung tama ba ang baon, tama ba yung ginamit na semento, yung bakal, etc.? Meron yan. Pero linawin ko lang yung kasi medyo maganda yung mo ng question. Actually, sa kontrata pa lang, di ba, pag ng flood control, may kontrata yan, Some 10 days from submission ng kontrata, kailangan nare-review na yan ng tinatawag nating Technical Services Office. So, katulad ng tanong mo kanina, hindi ba dapat ito'y bahagi ng pag-audit ng resident auditor ng financial and compliance, magre-request sila ng review of contract or contract review. So, doon pa lang sa contract review, kung seryoso yung nagawa niya, makikita na niya kung ano ang medyo mga red flags diyan, di ba? Pero hindi pa yan pwedeng magsimula dahil kumbaga bitin pa, wala pa yung execution. So pagdating sa Fraud Audit and Investigation Division, meron silang mga expertise na ganyan at pwede silang mag-request. Ang una nila syempre ang i-request ay nagkaroon na ba ng contract review ito? Kukunin niya yung kopya ng contract review report na ginawa ng TSO, Technical Service Office na tao na naka-assign sa resident auditor o ni-request. But at the same time, yung Fraud Audit Investigation Office, meron din silang mga engineers na nasa office nila. Kung kulang ang office nila sa mga engineers, pwedeng mag-request sa Technical Service Office para mag-contact ng tinatawag natin kasama na yung, hindi lang yung contract review, kung hindi yung inspection. Pero aminin natin, gaya ng sinasabi ko, ito yung kakaibang panahon, dapat tulong-tulong. Alam mo kung bakit? Hindi sa naninira tayo or what, but we're talking of reality. Nandun din talaga yung risk. And as I said, hinahanap natin yung fraud risk na may kalokohan. Pero meron din tayong risk na hindi makita ng auditor. Tawag natin ng audit risk. Hindi natin nakita, Or siguro, hindi naman din mga santo, alam natin, na posibleng nakipag-konsyaba. At pwede rin na diretsahin na natin dahil ito yung hinahanap ng Kung meron tayong mga congressman, senador, wala akong i-specify, na contractor, posible din na merong ganyan sa COA at sa mga auditors. Kaya talagang sa akin, hindi pwedeng iasa lahat sa audit lang sa gitna ng napakalaking suliraning ito. Opo. Ma'am, nung panahon po ninyo and sa ngayon, yung dami ng mga tauhan ng COA sa bawat region at sa bawat lalawigan, vis-a-vis doon sa dami ng kanilang dapat na i-audit na mga projects, in this case po, DPWH projects, ano ho ang sitwasyon sa inyong balita ngayon compared nung panahon po ninyo? Yung dami ng auditors, kasi nga, pag overwhelmed ka sa dami, baka hindi mo na talaga mapuntahan o masuri. Doon ka na lang sa dokumento aasa. Totoo yun. Ang tawag natin dyan, table audit. Diba? Pinakamahirap yan. Lusot na lusot ang fraud yan. Ang fraudulent act kapag table audit lang. Diba? Walang inspection. Well, una, nung panahon na nandun ako, nung panahon namin, nagsisimula na nung maramdaman yung kakulangan ng auditors dahil napakadaming kailangang i-audit. But at the same time, yung kasing type ng audit na ginagawa natin, yung type na ginagawa ng marami, bagamat sinasabi na risk-based audit na lang, nakatutok ka na sa risk. Pa rin, transactional pa rin. Diba? Dahil yun ang training ng marami na hindi masyadong
nakapag-train sa ganitong approach ng audit. Pero noon, nag-start na kami ng hiring, kaya marami nang pumasok. Ngayon, hindi ko alam dahil wala na ako, pero nagtatanong-tanong ako, and I do not want to sound that generalize ko. No? Ang nababanggit lang sa akin ay, ma'am, marami hong mga batang auditors. Yan, maraming bagong pasok. Ano? Pero alam mo, ito yung tinatawag nating culture magmula nung previous administration na talagang, ewan ko ba, tumaas yung extent of non-compliance. Ano? Yung malalang. So sabi, kadalasan na sinasabi sa akin, nung araw nagpapagabi tayo at nagtatrabaho kahit walang bayad. Ngayon daw hindi na uso yan. I'm sorry, pero yan ang naririnig ko. Hindi na daw uso. Pag tapos na yung 5 o'clock, uwian na. Except siguro sa mga taga-fraud audit investigation dahil yan. But I will have to qualify. Hindi naman lahat-lahat. So ang ibig sabihin ay nagbago yung attitude dahil karamihan ay mga kabataan. Ang mga kabataan ngayon, very yung parang uhaw na uhaw sa gagawin. And most of the time, papasok lang sa COA dahil malaki yung entry level na salary. Pagkatapos lilipat ka agad ng ibang ahensya. Din naman, yung iba talaga ay just like yung mga bagong nagpapamilya siguro, ang concentration ay siyempre makauwi agad. So, iba yung attitude. Hindi katulad nun na kadalasan nga ang COA maraming singles. Nakapag-asawa sa dami ng trabaho. Pero yun din kapag sinabi natin na tumaas yung opportunities for fraud at nasabayan yan ng kakaibang attitude ng may mga oversight, medyo mas malaki ang ating problema. At hindi ko sinisingle out yung COA dyan. Sa lahat-lahat ng government agencies, nakita natin yan. Opo. Sige, ma'am. So, ma'am, gaano ho usually katagal ito? Bagamat maybe subjective sa per case, pero kapag po fraud audit, usually po gaano katagal itong prosesong ito para makapagsumite ng comprehensive report ang isang auditor? Medyo disappointed ako dyan. Kahit nung panahon namin may problema na rin kami dyan. Ang fraud audit kasi napakahalaga nung tinatawag nating gathering of evidence containing the elements of a crime na ating posibleng i-file or ma-develop, but at the same time, yung tatayo sa court, di ba? So, maraming factors to consider. For example, meron diyang mga delaying techniques na, halimbawa, hindi ka makastart kasi wala pa daw yung document. Second, yung gathering of documents, hindi yan simple na magagather ka lang pag sinabi natin fraud audit, sinabi natin, nag-create kami ng team. Ano yung reaction dyan? Lahat ng ahensya na alam mo nang kakabahan dahil tatamaan, magsisimula na silang maghanap kung sinong pwedeng malapitan. This is the reality, no? So, sino kaya pwede malapitan? Sino pwede makatulong? Pangalawa, yung may mga hawak ng dokumento, sigurado na yan. Hindi na mapakali ang mga yan, itatago, isirain, iwawala, whatever. So ito yung challenge. I-announce mo na, fraud audit ako. So the pressure begins, di ba? Magtataguan na kayo ng dokumento. So unang part ng na finiface ng fraud auditor ay siyempre yung risk na posibleng may pressure, posibleng may takutan, at posibleng may taguan. Yun muna ang sasabihin ko bago tayo mapunta sa kung ano pa man. Opo. So, ma'am... So, matagal yan. Yes, matagal ma'am. ang audit na yan. Yun nga po, so from a regular audit, mapupunta sa fraud audit. So, yun nga po binabanggit nyo, papaano kung may mga COA auditors na kasama din dito sa fraud na gumawa perhaps ng report na kompleto na yung project, yung pala naman hindi. So, ano ho yan? Yung bang fraud auditors natin sa COA, ano ho yan? Kumbaga, talagang independent, hindi siya maaaring ma-impluensyahan ng kapwa niya auditor o maging na nakatataas sa kanya kasi nga pinag-uusapan natin dito ay fraud audit including perhaps yung mismong naging unang audit ng regular audit ng taga-COA. Okay, maganda talaga yung tanong mo. O, totoo yun, para tayong nasa buwan kapag sinabi natin yan. Kasi ang totoo ay ganito yan, kaya tayo nagawa ng fraud audit investigation, Hindi nga pwede na taga-region yung mag-iimbestiga kasi nga ini-expect nga natin na posibleng may kumari siya, may kamag-anak siya na taga-ron, Kaya kadalasan, ang bagamat mayroong mga fraud audit investigation division sa mga region, ay nagre-request pa rin ng taga-central office.
Pero alam natin yan, katulad ng sinabi mo, no? Hindi yan immune from influence, influence from the higher up. At napakahalaga ng tinatawag na tone at the top. Ano ba yung tone at the top? Meron bang insentibo? Meron bang lakas ng loob ang mga auditor na magtaya ng lahat ng meron sila? Alam ba nilang susuportahan sila ng mga taga-COA management? Not implying anything, mahalaga yan eh. Alam mo kung bakit. Kung ikaw yung auditor ng fraud, alam mo yung extent ng gagawin mo. Alam mo yung pressure at posibleng fear na mangyari sa'yo. Ang una mong kakapain, paano kaya ang lagay pagdating sa aking team? Susuportahan ba ako ng team ko? Susuportahan ba ako ng office ko? Susuportahan ba ako ng higher management ng COA? Ngayon, pag sinabi natin na medyo yung environment, yung mga kabataan ay parang hindi masyadong nag-extend ng overtime na walang bayad or something, o hindi sila ganong katindi or katutok sa mga tinatawag nating audit, like in the past, siguro titingnan talaga dyan, ano yung kultura na meron ang Commission on Audit ngayon. Yun. At ano ang tone at the top. The tone at the top is very important. Kung babalikan natin, nung ako yung auditor, yan yung hinahanap ko, di ba? Yung tone at the top. Kaya talagang nag-whistleblow until after naging commissioner tayo, nakita natin kung gaano kahirap. Alam niyo kung bakit? Ang tagal-tagal ng audit, na-explain ko na, mag-audit kayo, sabihin natin, isang taon. Susulatin yung report. Sa pagsulat ng report, ayan, pumapasok dyan yung mga sinatawag nating influence. Pag-review pa lang ng report, halimbawa, hindi ko nilalahat, sa review ng report, sasabihin ko niya rin, parang walang ebidensya ito. Siguro baguhin natin. Ayan yung mga tipong simpleng approach. Diba? Now, kung yung auditor ay medyo matapang, di siyempre hahanap pa ng ebidensya. Hindi kasi ganito yan eh. At saka meron akong nakuha na ganito. So, aakyat kayo ngayon sa mas mataas sa inyo, director, di ba? Ngayon, titingnan mo, saan papanig ang director? Makikita ba niya yung punto ng auditor or kasama ba siya dun sa And the process, of course, bago i-release ang audit report, magkokonda ka pa ng exit conference. Sa exit conference, due process ito eh. Requirement ito ng batas, at ilang beses na napapag-usapan sa Supreme Court. Kapag sa exit conference, mahabang usapin pa yan. Hindi yan basta-basta papayag na, okay, conference tayo bukas. May pa-delay pa yan. Pagkatapos pagdating sa exit conference, hihingan mo pa sila ng management comment. Pagdating ng management comment, a-analyzing mo na naman yon. So, bigyan mo pa ng mga 6 na buwan. Pagkatapos, re-reviewin yan, di ba? 6 na buwan na naman. Dahil madaming report. So, ang sinasabi ko nga, sana joint investigation team na lang para kasama na yung ombudsman. And then, na-shortcut yung process ng fact-finding, di ba? Opo. Tone at the top. Kaninyo, madaling sabihin ito pero sa actual, mahirap na yung gagawing fraud audit and dadaan pa sa ibang layers bago isa publiko yung ginawa ng fraud auditor. And then dito, yung binabanggit mo na kung ano ba ang paramdam nung nakatataas. Ma'am, hindi naman maitatanggi, di ba, na sa ngayon, di ba, meron tayong chairman at may 2 commissioners, di po ba ng COA, no? Oo. Paano nga, kapag ang pinag-uusapan din natin ay yung kung may mataas na opisyal ng COA na ang kanyang asawa kontratista. Ang kanyang asawa... Kilala ko ba yan? I mean, ito yung realidad, di ba? Paano kaya yung ganun kung sila naman to magkakakumpare, inaanak, di ba? Ninong mo sa kasal itong dapat mong i-audit, paano kaya pag ganun ang sitwasyon, ma'am? Kaya nga yun ang sinasabi natin na mahalaga yung tone at the top eh. Dahil yan ang mag-i-influence ng attitude ng mga auditors sa baba. Babalikan ko yung madalas sabihin, di ba? Naku, ikaw lang naman ang magpapakabayani din yan. Ay pagdating sa taas, ay aayusin naman. Hindi ko sinasabi at wala akong pinaparinggan. Yan ay parating na andyan across administration. Pero ang isang gusto kong sabihin, Ted, na kakaibang nagawa, although hindi ko alam kung binago ito, Noong dati-dati kasi, yung fraud audit report, pinapublish, nakalagay sa COA website, di ba? Ngayon, hindi na. Wala na.
Kaya sa akin, mukhang kulang tayo sa transparency dyan. Dahil hindi natin makikita. That's why wala kayong napipick up na masyadong fraud audit reports eh. Opo. Ang nakikita nyo lang yung mga findings ng mga auditors na on the regular audit, no? Yung fraud audit reports, hindi na ipinapublish. Ang problema pa natin, idinediretso sa Office of the Ombudsman. So kung ganito, kung magkonsubahan ng COA at Ombudsman, wala tayong fraud audit report na makikita. Kasi hindi natin nakita yung pinablish sa website ng COA. Pagkatapos ay bigla kunyaring dumagdating sa Ombudsman, nagkaroon din ng areglohan. Wala tayong parinig. Kinauusapan natin lahat ng risk that it can go wrong, di ba? Pagdating sa Ombudsman ay sa fact-finding nila, dinismiss nila. So wala tayong narinig, di ba? Lalo na ang ingay ng politika ngayon. Sana man lang, dumalik tayo dun sa dati, ng ating fraud audit report ay naandyan sa website at nang nakikita ng ating mamamayan at nang nasusundan. Kaya marami ho tayong talagang babaguhin eh. Ngayon, wala eh. Hindi pinapost ang fraud audit reports dahil ang sabi nila, pa daw nako-convict, hindi pa na nahuhusgahan, hindi pa na nadidesisyonan yung ay nahuhusgahan na yung mga pangalan ng mga taong nasa audit report. Pero sa United Nations, ang experience namin nun, nire-redact ang pangalan, di ba? Wag mong i-justify na dahil maraming nasasali na nahuhusgahan. Sa Tory naman, merong mga walang kasalanan na pirma lang ay napapasama dyan sa napapahiya, etc. But there is another way of doing that. Yun nga yung sinasabi kong reduction. Yung copy na ipapublish mo, redacted copy. But you have the original copy so that the public can monitor. Kasi kung ganyan, walang nakalagay sa COA website, diretso sa Ombudsman. Pag nagkuntsabahan yung COA at Ombudsman, remember, parehas na constitutional bodies yan. Ha? Mahirap bantayan yan. Wala na, kawawa na ang mamamayan. So, ganun pala yun, Hindi pala, kasi kahit na pang transparency na mga reform sa budget, sa BICAM, etc. Sa bandang dulo naman, yung fraud audit, hindi pala transparent ito kasi nga may katwiran din, itong mga sinasabi na ito kasi subject to appeal pa ito, hindi pa ito final, etc. Opo. Binubugbog na natin. Tama rin naman, di ba? Opo. Pero ma'am, ito ang realidad, Yung fraud auditor, yung kanyang result ng kanyang pinaghirapan na investigasyon ay kayang ma-impluwensyahan o even ma-embargo yung paglalabas ng informasyon na nakatataas sa kanya. Kung hindi matapang yung auditor. Remember, yan yung kung batok nag-whistle-blow, di ba? On my part. Kung hindi matapang yung auditor or yung tipong yung auditor ay hindi makapag-rely doon sa tinatawag nating audit environment. Diba? Hindi ka makapag-rely. Parang feeling mo, mag-isa ako dito. A lot of times, ang daming nagsusubong sa akin, like ko sinasabi sa kanila, wala na ako dyan please lang. It's your turn to do it. Lagi sasabihin, ma'am, hindi namin to kaya kasi nasa posisyon tanong. Excuse me auditor 5 ako nung nag-expose ako Ang ibig sabihin natin, bahagi ng ating pagkamamamayan, yung gawin ng ating tungkulin. Diba? Hindi naman natin sinasabing mag-all out ka. Pero ang lang ay, kung sa tingin mo may ebidensya ka at meron kang then you fight on the basis of evidence. Isulatan mo kung bakit tingin mo hindi dapat baguhin yung audit report, etc. Diba? Opo. Kaya mahalaga talaga yung tinatawag natin citizen support. Hindi magkakaroon ng confidence ang mga auditors or even the investigators kung sa tingin nila talaga ay wala. Konsabahan lang or usap-usapan lang sa taas. And bagamat wala tayong sinasabing ganong konklusyon, napakahirap on the part of the audit. Ako, lagi ang sentimiento ko sa mga auditor. Sasabihin nila, pinagtatakpan mo yung mga corrupt. No, hindi natin pinagtatakpan. Binibigyan natin ng lakas ng loob yung lahat ng nasa loob ng COA na matitino at gustong magpahayag ng tamang pangyayari or yung mga naranasan nila sa audit, diba? Kaya lang, yung kultura natin masyadong kakaiba. Sabi ko nga, na-compromise yung mga institutions na saan ka tatakbo? Saan ka pupunta? Sa ombudsman ba? Nung panahon ng previous ombudsman, alam naman natin, di ba? Ang biruan, Mona Lisa daw yung theme song. Say lighter and they died yung mga kaibigan. Okay. Opo. Sa COA naman, ayan, yung mga lupulungan na mayroong mga higher-ups na kasali sa transaction. Okay? Wala tayong panghuhusga, wala tayong pagbibintang.
Subalit ang hinihingi lang natin, sa tuwing bumabaha at maraming nagsasakripisyo, kailan tayo gigising? Hindi lang natin ito iaasa sa COA, hindi natin iaasa sa Ombudsman. Ito'y hamon sa ating Pangulo at sa bawat mamamayan. So sana unang-una, Ted, mahingi natin na gawing transparent, i-post sa website ng fraud audit report. Kung kailangang i-redact ang mga pangalan, so be it, i-redact natin para hindi natin maparusahan yung wala namang kasalanan, di ba? Opo. Sige po. So, ma'am, kasi sabi nga po ninyo, wala namang hinuhusgahan. Ito ho naman po kasi ay mga hindi maitatanggi na totoong nangyayari po sa ating bayan. Kasi kung merong investigasyon ang Senado, may investigasyon ang Lower House, may investigasyon ang Malacanang, mag-iimbestiga ang COA, hindi kaya malaking confusion yon at maaring mas lumabo ang issue kapag nag-iba-iba sila ng findings? Tama ka, parang impeachment ka lang kalalaban. Ang dami nagpan kaya ginamit pa sa technicality. Totoo yun. There was a time na nangyari sa amin, yung audit finding ko as a special auditor, kakaiba sa finding ng resident auditor, di ba? So ayan, ginamit na ng management. Alam mo, Ted, maganda yung mga tanong mo dahil nangyayari yan eh. Kung kaya ako ay nakikiusap, sana, dahil nagsimula na ang Pangulo nagbigay na siya ng basbas, baka pwedeng ilagay sa tamang hulog. Tamang hulog ay tamang structure, Kasi ang ginagawa natin, parang binibigyan natin na, ay, ang solusyon sa lahat ng ingay nito, magpa-special audit tayo. Kaya ayan, gawa nga ng special audit. Hindi din natatapos eh. At sabi ko nga, at nasabi mo na rin, baka magkagulo-gulo at sa huli lalong walang mangyari. Nagpaingay lang, naghukay lang, tapos ay doon naiwan. So dapat ang tinatawag natin na kung pwedeng nasa structure, na strategize yung approach. Ayan. Pwedeng manggawa ng multi-stakeholder or sectoral task force, At isa lang 'yon na may COA, may ombudsman, gano'n. Pero dapat malinaw yung sharing and ng powers and accountability. And on the other hand, yun ding sinasabi ni Prof. Cielo, yung tinatawag natin open infra. Ang isi-share ko lang, sa ibang bansa, ang tawag dito open contract. Ang open contract para hindi lang infrastructure yung kasama na yung malalaking procurement. So yung panawagan natin, Ted, salamat sa inyo, sa inyong programa. Malaking bagay na natatanong nyo yung tamang tanong. Meron kayo laging tapang at dunong sa gawa niyan. At sana yung mga mamamayan, huwag sa akin magsumbong. Napupuno yung impact ko sa aking messenger. Hindi na po ako, wala na po ako sa COA. Ang po natin ay magpalakas tayo ng ating samahan. Sana makinig si Presidente na ilagay sa tamang task force at merong tamang kumpas, may tamang ng accountability para talaga makita yung lahat ng mga tinatawag nating connivance. Ang pinakamahirap kalaban sa fraud ay yung tinatawag nating connivance. At pinakamahirap din yung i-defend sa court. Kasi yung the act of one is the act of all. Napakahirap ito. Opo. Sige po ma'am, sabi nga po ninyo, dito po bottom line ay maging transparent ang COA sa gagawin nilang fraud audit. Kasi doon sa mga malisyoso ang isip, maaari din sabihin kasi na maaari kang bumuo ng fraud audit hindi para malaman ng katotohanan kundi para guluhin ang issue. Okay, babalansin ko lang ng konti kasi baka sabihin, ano ba ito sinasabi ni Mendoza? Pag sinabi mo kasi na maging transparent sa audit, in a way, hindi during the audit kasi nga ito yung fraud so hindi mo ina-announce yung, ay ako mag-inspection bukas, ay ganito, ganon. Sabi lang natin ay, siguro ano na yung proseso and then, asan yung audit report? I-post natin sa website. Yung kung result, kailangan i-redact ang mga pangalan. Oo. At saka siguro ilagay din natin sino-sino although magkakaroon ng pressure and political pero kung minsan kailangan dahil para medyo may public di ba? Sabihin natin, ito yung team na mag-o-audit. Ay, di siyempre, ginising na natin lahat maghahanap ng mga kakilala. Opo. Sige po, kumbaga, yung pong transparency na hinihingi nga po ninyo, sinasabi ho ninyo, kapag tapos na po ang kabuuang report, i-redact lang ho yung mga personalities involved pero yung pong kabuuan ng report dapat maging transparent nga. Yun po sinasabi po ninyo. Tama ka, Ted. Tama ka. Malaking bagay ito. Sana ay simulan na ngayon dahil napakarami yata ng mga
fraud audit na ginawa na hindi nayatan ng publish, di ba? Opo. Para sa ating mabantayan, yung COA at Ombudsman, no? Opo, Hindi opo. isa lang o hindi selective. Opo, sige po. So muli kaming tatawag, ma'am, para kayo istorbohin dito po sa isyong ito kasi ma'am, importante po na maintindihan ng taong bayan no. Itong laman ng balita, napakasimpleng sabihin, ito bumuo ng fraud audit, etc. Order itong chairman, pero gaano ba kahirap ito at ano ba ang kakaharapin pong issue ng bayan sa paggagawin pong fraud audit na ito? Salamat po, Ma'am Heidi. Opo. Salamat. Salamat, Ted, at salamat din sa mga tagapakinig ninyo, sa mga tagasunod ninyo. Maraming salamat sa pagtatanong na magagandang tanong at matatapang na pagtingin sa mga bagay-bagay. Maraming salamat, magandang umaga. Opo, mabuhay.